Sa mga abangers ng Aerox Turbo, meron na rin po dito sa Yamaha, Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Sa wakas, heto na mga ka-riders ang matagal na nating inaabangan na Aerox version 3 SP Turbo. Dito lang po ito sa Yamaha Desmark Santa Cruz Laguna branch. Ngayong 2025 meron pong tatlong version ng Aerox. Yung una po nating ni-review last week yung standard version, meron din pong S version, at itong nasa harap natin yan po yung SP version. Isang kulay nga po ang available dito sa SP version, yan nga pong matte dark blue. Doon naman po sa S version, premium white at matte black. At sa standard version naman po, meron siyang race blue, cyan storm, matte gray at Yamaha black. Swerte tayo mga ka-riders. At i-activate po itong Aerox Turbo. Andito po si Sir Ralph. Yan, siya tutulong sa atin mag-activate. Shoutout sa'yo sir ha, shoutout. O baka meron kayo siya shoutout sir. Shoutout po yan ma. Okay. Okay, ano bang size ng battery nito, sir? Ayun, YNTZ 7B. Ayan, Yuasa talaga ang the best na brand, mga riders, pagdating sa battery ng motorsiklo. Sige mga riders, habang in-install po yung battery, unahin na natin yung kanyang design. Malaki po ang naging improvement kung i-compare po natin dun sa version 2. Mas naging sporty and aggressive po yung kanyang looks. At pati po yung kanyang aerodynamic design, mas naging sharp, di ba? Malaki po ang naging improvement, lalo na sa kanyang bodyworks at side pairings. Kaya para sa akin po, nangunguna pagdating sa improvement and upgrading ng motorsiklo ang Yamaha Motorcycles. Okay, dito naman po sa right side, napansin ko lang mga ka-riders, pareho pa rin po ng ginamit na tambucho dun sa version 2. Then sa kanya pong U-box, pareho din po ng size. Pero okay pa rin po yan dahil kasya po dyan ng full face helmet. And then nagkaroon din po ng pagbabago pagdating sa kanyang upuan. Mapapansin nyo, two-tone na po siya mga ka-riders. So, bali kulay gray po dito sa back rider seat. And then dito po sa rider seat, black pa rin po siya. Then meron po siyang double stitch na kulay red na tahi. Kaya subok na po sa tibay at quality pagdating sa upuan ng Aerox. Dahil dun po sa aking version 2, 2 taon ko na pong ginagamit, hindi pa rin po ako nagpapalit hanggang ngayon. Stock pa rin dahil wala naman po siyang sira. Matibay ang kanyang seat cover. Pero napuna ko po dito sa version 3, medyo manipis yung kanyang foam. Siguro para sa riding comfort din natin. Dahil medyo may kataasan nga po ang seat height ng Aerox, nasa 790mm po yan. So doon po sa mga average height na Pinoy rider, magiging komportable po kayo talaga dito sa version 3 ng Aerox SP. Pero ang ine-expect ko po dito sa Aerox Turbo ay naka-camelback type na po ang kanyang upuan. Anyway, mabilis na po ito paltan. Marami na po nagbebenta ng camelback type seat sa online, lalo na sa Shopee, Lazada. Nag-canvas po tayo ng isang beses. Yung kanya pong presyo ay mula 2,500 hanggang 6,000 pesos po. Isa po sa feature ng Aerox Turbo ang Y-Connect smartphone integration. Download lang po tayo ng Y-Connect app para ma-connect natin yung ating cellphone dito sa ating scooter. And then magkakaroon na po tayo ng access sa kanyang real-time data, fuel consumption information, at maintenance updates. Kaya saan ka pa? High-tech, di ba? Okay, para sa mga riders natin na nalilito sa pagpili sa Aerox Turbo at saka sa NMAX Turbo, siguro next vlog gawan natin ng comparison review itong dalawang motorsiklo na to kasi sila po talaga yung magka-level. Pero honestly speaking mga riders, mas nagagandahan talaga ako sa upgrading na ginawa dito sa Aerox Turbo.
Pero balikan po natin itong kanyang stock na muffler. Sana in-improve na rin to kasi kapareho pa rin po nung version 2, di ba? Mas okay sana kung ginawang carbon fiber finish na to. Pero bumawi naman po sila pagdating dito sa kanyang rear suspension. Meron na rin pong sub-tank. Kaya for sure, pagdating sa performance, panalo itong si Aerox Turbo. Another features po sa Aerox SP, ginamitan po siya ng super wide tubeless tires na may brand po na IRC para sa improved grip at stability. Same sizes pa rin po, 140 by 70 by 14 po dito sa rear tire. Pero ginawang kulay red po ang kanyang mag wheels na lalong nagpaangas sa kanyang forma. At ito na po ang the best na upgrade na ginawa dito po sa Aerox version 3. Naka-disc brake na po sa kanyang rear na naka-single piston caliper. Mas gwapo na rin po ang radiator cover ng Aerox SP. Mas open na po siya para sa air ventilation na makakatulong sa cooling system ng ating motorsiklo. Pero no problem naman dahil liquid cooled na ang Aerox SP. Paano nga ba naging turbo itong si Aerox? Dahil po dito sa Yamaha Electric CVT. So electric motor na nga po ang nagpapagana dito sa kanyang CVT kaya mas malakas na acceleration at mabilis na performance. And then malaki rin po ang improvement na ginawa sa kanyang lighting system. Full LED na po siya mga riders. Dito po sa kanyang tail light, inspired po siya sa R1. And then same lang din sa version 2, nakabukod po yung kanyang tail light. Pero LED na po siya mga riders at flexible. Mas okay sana kung kasama na sa tail light yung kanyang turning signals para mas sporty. And then sana naglagay na rin ng grab bar para sa OBR natin, di ba? And then wala pong nabago sa pillion footrest, kapareho pa rin po ng version 2. Then ganoon din po sa side stand, wala naman pong nabago, kagaya pa rin po sa version 2. Pero meron po yung kill switch sensor. And then same lang din po ng center stand. Paalala lang mga riders ha, pag magpa-park, center stand po ang gamitin. Nga pala, malilimutan ko pa, dito po sa front tire, ganun pa rin po ang sukat kagaya sa version 2, 110 by 80 by 14. Then sa mga wheels, napansin ko wala na rin po siyang decals, basta pure red lang ang kanyang kulay. Ayan, nagkaayos na. Sige sir. Yun, naka-TFT display na po siya mga riders. Fully digital yung kanyang instrument panel. Yan ang maganda rito. Nakaangat na siya, di ba? Hindi katulad dati, flat lang siya. Halos kasama siya dito sa handlebar. So dito naman, parang siyang tablet na nakabukod. At yung size niya, tamang-tama lang mga riders. So hindi siya masyadong malapad. Mahirap po kasi malapad na instrument panel. Medyo nakakaagaw ng view sa ating front, di ba? So ayan po, sa kanya pong instrument panel. Kita natin yan, nagbi-blink yung kanya pong fuel gauge. And then, siyempre, trip meter. Nababago po yan. And then, yung kanya pong RPM. Meron po siyang voltmeter dito. Ayan, yung 12.5 volts. Then, siyempre, meron siyang clock. And then, dito naman po sa right side, nandito po yung indicators or sign ng ABS, stop and start system, at temperature, check engine sign. Dito naman po sa mga indicators sa left side, mapapansin nyo meron siyang dalawang riding mode. Isa nga po itong S at saka T. Yung pong S, yan po yung sport mode. Ayan po ang switch niya. And then yung T naman po yung touring mode. So sa ating mga chill riders lang, tama na po yung touring mode. So sa mga nagmamadali po, syempre sports mode po yan. And then makikita nyo po meron siyang tatlong level ng shifting ng speed. Makikita nyo dito sa tabi po ng kanyang riding mode, yung 1, 2, and 3. Simplified lang po natin ha. Parang yan na po yung high, medium, and low sa kanyang speed. And then syempre nandito rin po yung indicators ng kanyang trip meter at odometer. Then mamamonitor din po natin yung temperature ng ating coolant. Medyo nakakalito lang talaga mga riders kasi ang dami po niyang mga settings and adjustment. Pero once na nakabisado na po natin yan, para lang tayong naglalaro sa cellphone, di ba? Pero reminders lang po ha, iwasan po natin yung dut-dut ng dut-dut pag tayo po ay tumatakbo na. And then dito po sa kanyang mga button sa right side, meron po siya syempre stop and start system, then hazard lamp, saka yung kanya pong electric starter push button. So maganda at may battery. Mag-check na po tayo ng kanyang lighting system ha. Pag on po natin sa Aerox SP, ang naka-standby na ilaw po yung kanyang DRL. Nabago na po ang kanyang DRL, hindi po katulad dun sa version 2, mahaba po siya, di ba? Dito lumiit na, nagmukha na lang siyang kilay ng headlight, di ba? Then yung kanya pong turning signals, ayan, mataas na po ang level, kitang-kita na ng mga kakasalubong natin. Sa version 1 and 2 po kasi, mababa yung kanyang level. Yun lang, wala po tayong gas mga riders, kaya pasensya na po, hindi ko po may papakita yung kanyang headlight mismo. Pero for sure, maganda po ang positioning ng kanyang headlight payuko, kaya hindi po tayo masisilaw.
Binago na rin po yung kanyang decals design. Simplified na po. Nandito sa left side yung kanyang model name na Aerox. Then meron siya kasamang decals na kulay red. Yun lang, nagkaroon po ng duplication pagdating dito sa side profile niya. Sana iniba na, di ba? Pwede namang Yamaha na lang or Turbo SP. And then sa side profile, nandito po sa bandang gitna yung kanyang BBA or Variable Valve Actuations. At yung liquid cooled na cooling system dito po naman sa kanyang tail. Hazard lamp po, ayan, kitang-kita naman, di ba? Matingkad yung pagkadilaw niya. Check nga natin sa tail light. Ang ganda ng tunog ng kanyang horn. Ayan, hindi nakakabingi masyado pero malagong siya, di ba? And then dito po sa kanyang front brake, ganun pa rin po, naka single disc na merong single piston caliper. And then single channel ABS po ang Aerox SP. Dito po sa front nakalagay ang kanyang ABS. Ito mga riders yung kanyang remote control. Meron siyang button dito sa gitna, isa lang. Pagbubukas po ng fuel tank, ayan, bali ganun pa rin po. 5.5 liters pa rin po yung kanyang fuel tank capacity. Then yung kanyang cap engine na bago na, di ba? And then sa fuel consumption, 35 to 40 kilometers per 1 liter. Pero depende pa rin po sa paggamit syempre. Then sa top speed po niya, maabot po ito ng 120 kilometers per hour. Mas bumigat na po ang Aerox SP. Meron po siyang curb weight na 130 kilos. And then sa ground clearance po, wala naman na bago, 145 mm. Sa seat height naman po, ganun pa rin, 790 mm. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, and then fuel injected po sa fuel supply system, 155cc displacement, and blue core engine technology. Ganun pa rin po sa kanyang packet dito sa front, nandito lang sa left side. Kung dati power outlet lang po siya, ngayon na-convert na po siya sa Type-C na charging port. Yan, so mabilis na tayo makakapag-charge. Hindi na natin kailangan ng converter. And then accidentally, naiwan po natin yung remote sa U-Box. Ito, meron po tayong manual key. Nasa ilalim lang po yung susian para ma-open natin. At isa sa nagustuhan ko sa SP ng Aerox, hindi overkill yung paglalagay nila ng carbon design, di ba? Tama lang, maliit na portion lang ang meron. Then yung kanya pong body design, mas naging futuristic po at mas maporma ngayon dito sa version 3. For enhances stability and handling, mas malaking telescopic fork po ang ginamit na may size na 30mm. Ang lakas maka-attract itong kulay red na winglet niya mga riders, di ba? Hindi na natin kailangan bumili pa ng winglet. Ayan na, kulay red, kitang-kita dito sa front. Recall lang po natin yung kanyang mga switches and button ha. Ayan po yung kanyang high beam, low beam sign, turning signals, horn, shifting mode, and then home, back, direction, and OK button para po sa kanyang instrument panel. Dito naman po sa right side, stop and start system, hazard lamp, and then electric starter push button. Para naman po sa presyo ng Aerox SP, dito po sa Des Yamaha Pagsawitan branch, sila po may pinakamurang offer. Kita nyo po sa kanyang cash price, makukuha nyo po siya ng 161,000 pesos. And then, kung installment naman po, ang down payment po niya ay 15,000 pesos. And then sa 36 months, 6,901 monthly. At sa 2 taon po, 8,957. At sa 1 year naman po ay 15,153 pesos monthly.